This is Danita Rose, and I would like to invite you to watch iRadio. I was asked the question earlier, what is my favorite Bible verse? And of course, marami akong favorites, pero the first thing that always comes to mind is Romans 8:28, which says, for all things work together for the good for those who love Him and are called according to His purposes. And when I look back on my life, and I think about all my low points, and I come back to where I am today, naalala ko talaga yung faithfulness ng Panginoon, na lahat ng masamang nangyari sa akin, yun pala, tinitesting ako ni Lord, dinidevelop niya yung aking character, na magkaroon ng mas maraming patience. And in fact, sometimes you have to think of life as a test, na kapag binibigyan ka ng trial, habang hindi ka pumapasa, paulit-ulit na lang. Pero pag napasa mo na, di ba, at you learn from that, and you develop your character, makaka-move on ka na sa next phase ng buhay mo. Para sa akin, lalo na nung naghiwalay kami ng first husband ko, medyo tinatanong ko sa sarili ko noon, bakit nangyari sa akin? Mapait naman ako, faithful naman ako, may mga puro ako. But now that I'm in a good place again and I'm happy again, hindi ko kung may choice ako ngayon, kung babalikan ko yung dati, I would say hindi ko pinagsisihan yung lahat ng pinagdaanan ko, kasi gustong-gusto ko kung sino ako ngayon. Yung character ko, yung personality ko, di ba? And mas grateful ako ngayon sa lahat ng bagay. And if I had to go through all of those things para maging grateful, para maging masayahin ng ganito, here go. So kapag may pinagdadaanan ka sa buhay, isipin mo, ano bang tinuturo sa'yo ng Panginoon na dapat mong aralin muna pa bago ka makapasa at mapunta sa next phase ng buhay. Yan lang po. Cut. Okay. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot mo'y mapabawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood ng sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, ang sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan ko. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio mga host ay nakakamangha, talagang full church, hindi nakakasawa. Mga blessings ay pinabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na
upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hallelujah. Good morning, everyone. Amazing people of God. Would you stand with us this morning as we praise the name of our Lord? Come on. Clap your hands for God. Exodus 20:25 says, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land, and I will give you full lifespan. Today we believe nothing is impossible with the Lord. Amen. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be
magandang gabi, Los Angeles. Ito ang iRadio araw po ng Wednesday, June 18 at Thursday naman dyan sa inyo. Almost weekend. Ang bilis ng panahon. Ilang tulog na lang at syempre, alam na guys, Pasko na. Pasko na. Merry Christmas. Kaya yung mga mababait, may mga biyaya dyan, may mga regalo yan. Pero yung mga salbahe, Walang salbahe yung dito. mga basher. Ayan, nako. Anyway, tonight makakasama po natin Pastor Arwin Nunez para sa Salita ng Buhay. Yes, and of course, today is bakbakan na the final ano natin to, yung Bible quiz. Yan, maglalabanan yung ating mga magigiting na mga estudyante. Pastor Sammy and we have Rejoice and Mary Jolette. Yan, mamaya. Ang unang isasalang si Rejoice. Yan. Ang siyempre, ang first prize natin 3,000, second prize 2,000 and 1,000 doon sa third prize. Of course, yung dalawang Ilan ba yun? may natira, dalawa yan, di ba? Magjowa ata yun eh. Hindi, Oo. meron Nag-quit si... yung isa. Sino? Oo, 500 pesos consolation prize. Sino yung nag-quit? Si pangalan nito. Si yun. Si Mary Grace? Mary Grace. Hindi, si si J. Tristan. Yan. Yeah. Remember, sabi niya magpapa-contest na lang daw siya. So, si Grace. Si Grace. Sino pa isa? Yung mga... Si, ito pangalan nito, si Maria Gracia. Yan. Siya nga yan. Si Grace. Si Maria Gracia, tsaka si yung Hindi ko inaanak alam yun. natin. Yan. Si Maridet. Maridet Campos. Okay. Dalawa Yan. yun. Ala, mahina ang memorya ni Ma'am. Oo, ang dami Ma'am kasi nakasulat eh. Medyo nahihilo yan eh. Ano yun eh? Parang hilong talilong. Bumati ka kaya? Para Tapos ka na ba? Kala ko hindi ka pa tapos. Gusto mo, mamaya pa ako. Gusto Hindi, ko, kung ganun. nagmamadali ka. Ay, hindi. May ay, lakad ako eh. May lakad ka pala eh. Hello! Magandang maganda po tayo lahat. Whether they like it or not. Kumusta na po kayo? Isang panibagong araw para sa ating lahat. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. To God our King. His love endures Ay, forever. makakanta ka na lang ba? O ano? Hindi, ano yun? Yung bati ko yun. Diba? Pag nagpe-praise tayo kay Lord, ganun yun. Ayun. Liwanagin mo. Okay, napaso yung daliri ko. Ang pangit sa gitna. Ang pangit ko mong gagawin ganyan. Napaso nga. Anong magagawa ko? Okay, pero wag mo gagawin ng sama ng dating. Ganun nga. Ganun. Ganun lang. Liwanagin mo. Alam mo naman. Ayan. Mahirap nang mabasta dito. Okidoki. Ayan. Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Kami, pananghalian lang. Wala. Yung dinner, wala. Ano yung makain ko? Mamaya, inom lang ako ng milk. Ayan. Kaya ako Kailangan ko rin talaga uminom ng melatonin. nagmamaktol na eh. Punta tayo, hindi ako nakapunta sa kukunin ko yung gamot ko pala. Pati ba naman yung kinakailangan mo? Kailangan bukas. Para kayong, punta tayo. parang yung kilala kong Tapos pastor. bibili din ganyan. tayo ng melatonin. 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 Oo. Yung Melatonin. mga call center natin, patitigilan na nating mag-call center. Yun. Paiinumin natin ng melatonin. Iba-ibang klase ng melatonin. Iba-iba. Melatonin. Melatonin. Ewan ko siya. Melatonin. Ang pangit. Oo. Melatonin. Ganun Parang na. pangalan ko Karim. Hindi Karim. Iba yung melatonin sa Karim. pangalan mo. Karim. Yan, sabi ng dalawang batang kapitbahay ko. Karimi. With an E at the end. Karimi. Ayan. Okay. Teka, sino ba itong nagpapa-shout out? Okay. Ilagay natin. Okay. Magandang umaga po. Pati na to, tumatahimik na naman ang paligid eh. Pag tumatahimik eh, nininervyos ako. Okay, maganda na umaga po sa inyo lahat.
Again, welcome sa Wednesday edition ng iRadio dito Yup. sa Amerika. Midweek na tayo. Thursday naman dyan. Yun. Midweek na. Ang Bukas bilis ng panahon. Friday na sila. Oh, yeah. Ay, ang agahan nila ay hopya. Ay, opya. And bitin. Imbitin. Ay, Gusto ko naku. yung ano, yung kulay green, Wala namang pandan, ganyan. at saka yung Meron ba ube. nun? Yeah, there is. Ano naman kayong ganyan? Nangiingit naman kayo. Matitikman ko yan. Porkit wala yan dito eh. Meron yan. Di man lang nangaalok. May nabibilhan yan. Kahit man lang mang alok man lang. Papsi oh, kain ka ng hopya. Ay nako. Ang bilis ng araw. Ilang linggo na lang, July na. July. Tapos August, anong susunod? Anong meron sa August? Na Wala. very special? Walang August ngayon. Ganon. Suspended. Ganon. February tsaka August tinanggalan natin. Para mapabalis ng 10 buwan lang tayo meron ngayon. Okay. Para mabilis ang Pasko. Okay. Oo. Kasama, si Rachel ba? Naglaro si Rachel? Hindi ano? Hindi. Hindi ano. Oo. Okay. Elaine Gonzalez. Una sa Ayan. lista. Ay, Elainsky. Rejoice, Orphelia. Ayan. Maridet Gamos. Maridet. Mel Cruz, congratulations. Oy, bakit? Anong meron? Yung anak niya pumasa sa board exam ng architecture. Uy! Ooh. Ang galing. Ayan, congratulations to God be the glory. Ayun naman Praise eh. God, diba? Ayan. Magpansit kanto naman dyan. Kailangan para Diba? God is good talaga. talagang praise God Okay. tayo dyan. Oo. Naglaro daw si Rachel. Ganon? So, kasama siya dun sa consolation. Hindi yung 5 lang. Yung best 5. Ilan ba nakuha ni Rachel? Hindi siya masyadong nakapasa. Ilan bang ano niya? Yung mataas yung magjowa eh. Hindi, yung si Grace, apat si Grace eh. Uy, yung taas. Si Rachel, ilan bang score ni Rachel? Hindi ko matandaan. Pero, May nakakaalam dyan eh kung anong, naglaro ako kaso po pang grand finals agad yung tanong. Mahirap daw yung tanong sa kanya. hindi, pag-usapan natin yung hopya. Okay, Hopya. Rachel Joy Bonete. Ay, binanggit mo na siya. Okay, inulit ko lang. Masama. Mary Juliet Rodella. Yun. Okay. 6 po total ng players. Ayun. Yun. Klangklang Ramakula. Klang Rama Q! Pastora Maribeth. Ako nakukyutan ako dito kay Klang. Amy Dito. Hello, sister. Ay, How are you? naghahanap po ng magiging papa. Kaya anybody na interested, yung mga kalalakihan dyan, mga byudo, huwag lang pong hiwalay sa asawa. Kumuha po ng application po, available kay Attorney Lala. Shop 9 pala si Rachel. So, kasama siya dun sa yung Sa sa consulate. consolation. Okay. Alam naman ni Sister Lala kung sino yung consolation natin. Yeah, pakilista lang yung mga Okay. yung mga consolations natin. Okay, Sister Amy dito. Grace Kabigting. Hello, Grace. Okay, Nanay Marisiganos. Nanay. Manilin Agustin. Hello po. Pastor Sammy Santos. Sambo. Jocelyn Espena with Nanay Selly. June Cortez. Lala Carmina. J. Tristan Alejandro. Ann MG. And Jeremiah Valdez. Happy birthday, Jeremiah. Today is 18. Happy birthday. And it's his birthday. Ka-birthday niya si Pastor Sunny. Oh. Ngayon ang birthday nilang dalawa. Oh, dapat Sabay sila. Pero nag-celebrate na sila nung Sunday. Pero ngayon talaga ang birthday nila. Oh, Wednesday. Charmaine Rodriguez. Hello. Hello. Okay. Okay, sino pa ba? Watching. Sandali lang ha. Nako. Sino Joyce Mendoza. mag-uuwi ng 3K? Ayan.
Ako, sino? Joyce Mendoza. Mabilis po yung ating question Okay. ngayon. Isa-isa natin silang tatawagin mamaya. And, of course, the Morong First Church of the Nazarene. Hello! Christ the Living Stone Fellowship. Hello pala kay Marlene Azares of Arenda Church. Tama ba yun? Arenda Church of the Nazarene. Ayan, Marlene Azares. Hello. Christ the Living Stone Fellowship. World Carissa Church of the Nazarene. Sambahang Kristiyano sa Parada. Holy Light Church of the Nazarene. Arenda Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, Lamb Church, ayan, Covina Church of Nazarene, Cross Culture West Covina, Bethel Church Orani, Jesus the Ultimate Savior City Mission, Love of Christ Christian Family Church, and the Life Transformation Fellowship Church. Hello! Hello po sa inyong lahat. Okay. Oh, yeah. Happy birthday kay Rainiel Rabago, brother ni Charmaine Rabago Rodriguez. Happy birthday, Rainiel. Rainiel Rabago. Rabago. Mel Cruz. Ay, siyempre, nandiyan na siya kanina pa. Okay. Pa-shoutout po, sabi ni pabati po sa panganay ko po ni si Alia Rio Concepcion aka Jopay. Okay, hello Jopay. And Carissa Narvato, hello dyan. Hello, Jopay. Jopay at si Carissa Narvato. Jopay. Jopay nga. Diba, Jopay? Eh, ganun talaga, Jopay. Kanina ka pa, ha? Ganun yon. Ikaw talaga wala kang kaklas-klas sa sarili. Nanggigigil ako sa'yo. Lagi mo na. Parang ako nga, ang tawag sa akin, Karim. Oh. Hindi Karim, hindi ganon. Hindi Jopay. Karim Jopay. Iba yung Jopay. Ano yun? Ikaw talaga. Jopay nga! Bakit ba? Lagi nang aaway. Oh. Ayan, ikaw nga, binibiro mo na naman si Sister Amy. Ay, totoo naman. Oo. Di nga namamansin yan pag tuwing Sunday. Oo. Pero thank you kay kay yeah. Sister Amy. Siyempre, thank you Sister Amy. Shout out tayo kay God Sister bless Amy. you. Ayan. Meron siyang huwag na natin banggitin para yung blessing niya mas alam mo yan kaya gumagandang lalo yan Oo, beautiful always. tingnan mo yung una ko makilala yan kulubot. Ano? Oo. Eh ngayon? Ngayon stretch na mukha niya parang anong tawag doon yung anong tawag doon? Botox. Ayun. Kay kanino nagpa-botox? Kay Donita Rose ba yun? Kay Belo. Belo pala. Donita Rose. Yung sino ba yun? Yung anak ni Duterte ng bata. Ang bata pa nun pero nagpapabotox na. Uy, yung pakilaman yun. Eh bakit? Bata-bata nagpapabotox na. Uy, yung pakilaman. Dapat hindi. Masisira yung kutis niya. Inaanak ko sa kasal yun. Sino? Si Si Kitty? Oo. Kitty Duterte? Oo. Oh, shoes. Oo. Alright. Woo! Agugutom a kiss. Meron akong Alright. Huwag kayo alis. Para sa labanan ng Bible Quiz. Malaman natin kung sino ang nanalo ng 3,000. Paano kung nag-tie sila? Kaya nga may tiebreaker, tie question. Okay. Tignan natin. Yeah, magkakaalaman mamaya. Ayan, ako nangyari. Botox. Yan. Yung maitim ng batok, nagpa-botox. Ayun
na kay Toto, idol. Nawala. Ikaw kasi ko, ang hilig mong magpipindot dyan. Masyadong madulas tong telepono na ito eh. Yan. Okay. Happy birthday, Pastor Sonny Rivera and Jeremiah Valdez at lahat ng nagdiriwang ng kaarawan. Itong buwan ng Hunyo. Start ng tagulan sa Philippines. Ayan, maganda yan. Malilinisan ang kapaligiran. Kaya lang yung mga basura po natin, ayusin, huwag itatapon sa kung saan-saan lang. Hanggat hindi dumarating yung nagpipick up ng basura, ilagay nyo sa plastic. Yung o kaya yung mga eco safe na I don't know how they call that. Ayan. Kasi ang plastic hindi natutunaw. Ayan. So, yan. Ganon. Kaya ingat-ingat lang po pag uulan dyan. Huwag kayong tatampisaw sa baha. Baka makakuha kayo ng mga sakit-sakit. Yung mga etch na mga daga. Saka huwag pakalat-kalat. Yeah. Huwag At magkakalat. huwag kayong lalabas. Huwag kayong magtatampisaw sa baha. Baka hindi nyo alam. Merong mga naputol na wire ng kuryente na live Uy, wire. sobra naman yan. Ayun. Hindi, maigi na yung nag-iingat, diba? Ingat kayo. At lagi nakatsinelas. Ayan. Huwag magpapaapa. Sabihan yung mga anak na pag umulan na, pasok na sa loob ng bahay. Okay po? Okay, happy birthday ulit kay Aliyah Mendoza Concepcion. Happy birthday, Jopay. Ba, birthday ni Jopay. Si Jopay. Jopay. Ayan. Nakita ko po sa FB, bumaliktad si Jollibee, natanggal ang ulo. Sa English ng batang bubuyog, baby. Ano ba to? Malaking bubuyog. Bubuyi. Jollibee. Ay, station 19 na. This is Jonel Sagino Rivas. He's back. Maayaw adlaw. Ako, di ayon si Matthew. Kini ang iRadio nga nagserbisyo. Katauhan Pilipino. Salamat kaayo. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 31 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po'y live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. Ma'am Shi, nagpa-color ka na po ng hair. Ako lang po ang nagkulay niyan, di ba? Brown. Medyo dark brown. Ako lang nagkulay niyan, di ba? Vegan yan kaya. Vegan? Hindi maano sa anit. Walang kati-kati. Ibig sabihin, Walang amoy. yung vegetable niyan. Safe yan, safe. Puro gulay. Safe yan. Kasi pag nagpagupit ako, doon na lang ako magpapakulay. Minsan kaya ko naman na magkulay. Doon, Mura lang naman eh. doon sa Chinatown, Magagaling yung mga ano doon. layo lang. Oo. Pag Oo. magpapagupit uli ako, iiklian ko. Mhm. Pag itong summer, ganyan. Para, tapos ipapantay ko to, yung bangs, parang one length na lang yan. Ganon. diba? Parang si Bea Alonso. Uy, Ayan, no, lumabas na naman yung yung aking highlight dati, lumabas na naman siya. Ayun, nagmix na. Thank you. Thank you so much. di mo Ayan. man lang ako pasalamatan. Excuse me, ako ang nagkulay ng buhok ko. Sarili ko lang, ganyan lang, oh. Ano? Brush. Di ba Tapos siyempre, hindi ko na makikita yung sa looban, no? Di ba tinulungan kita? Ginanyan ko na. Ay, naku, excuse me, ha?
Thank you po. Okay, Ayan. paalam na tayo. Ayan. Ayan, mag-start na ba tayo? O yeah po, 7:45. 7:45. Bali 10:45. Sa bagay, mabilis lang Mabilis naman. naman. 7 seconds for each question. Yes. Okay, mag-stress reliever tayo. Pabilisan tayo ng sagot niyan. Wala nang tanong-tanong, wala nang isip-isip pa. Mabilis na yun. Mabilis lang yun. Ayan. O sige, ikaw na. Anong mga, mo dyan? Okay, ang aking mga chuchuchu dito. Eto, a walk with God. Yan, stress reliever natin, beating stress, just for 2 minutes. A walk with God. Titus chapter 2 verse 7 says, in a King James version, in all things showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, and incorruptibility. Malalim nun. Ayan. Ang cute mo daw, ganon. Okay. But more correctly observed, those who walk in truth walk in liberty. Godly men and women agree. Of course, those who walk in truth walk in liberty. Kung ano yung katotohanan, dun lang, stick doon. Okay? Godly men and women agree. As believers in Christ, we must seek to live each day with discipline, honesty, and faith. When we do, at least 2 things happen. Integrity becomes a habit, and God blesses us because of our obedience to Him. Living a life of integrity isn't always the easiest way, but in the long run, it's the more peaceful and less stressful way to live. Character isn't built overnight. Siyempre naman. It is built slowly over a lifetime. Ayan. It is the sum of every sensible choice, every honorable decision, and every honest word. It is forged on the anvil of sincerity and polished by the virtue of fairness. Character is a precious thing. Preserve yours at all costs. Okay. So, ang sinasabi po dito ay, ano nga ba sinasabi dito? Yung meron kang discipline, yung pagiging honest mo, at saka yung faith mo sa Panginoon. Ayan. We must seek to live each day with those characters. Yan, di ba? Meron kang discipline, meron kang number 1, importante is honesty, and of course, yung faith natin sa Panginoon. Ayan. Be blessed tayo ni Lord dahil sa obedience natin sa kanyang mga kautusan. Yan. Yan ang mga character. Let's always remember na yung character ng isang tao ay hindi nababago overnight. Yun, kung dati ikaw ay isang, alam mo na, hindi ka honest na tao dati, hindi ka obedient sa Panginoon, but since you became, sabihin na natin na inaccept mo si Lord as your Savior, ayun, nababago yon, pero slowly lang. Hindi naman, kunyari, ngayon tinanggap mo si Lord, ay, bukas okay ka na, iba ka na. Hindi po, iba na. Ay, napakita mo dyan. Okay, when your words are honest and your intentions are pure, you have nothing to fear. Thus, you should guard your integrity even more carefully than you guard your wallet. Okay, so yun lang po. Sana'y nakatulong kahit konti yun. Ano sabi mo? Babantayan yung wallet? Kasama na doon. Bakit babantayan yung wallet? Baka ma-snatch ka. By snatch. Mm. Walang tanong-tanong, sagot agad, galion. Bakit ako mahihiga kung ang likod ko'y mayroong pigsa? Uy. Ano ba yan? Okay, sino pa? Wala na. Mm-hmm. Okay. So, that's it. That's it. Yan na po. Ano ba ba't mo pinapakita mo yung mangga? Yung mangga ko. Tagal ko na ano ito. Eto, may natutunan ako dito. Hindi ba yung mga yung mga prutas o kaya gulay, di ba may nakikita kayo mga sticker? Di ba, eto katulad nito, ang code nito start ng 4. Meron pa isa, 3 yata.
etong mga 4 ay ano ba to? Pinatubo sila dahil sa may mga nilalagay na mga, di ba, yung mga pesticide, mga ganon. Unlike sa pag number na nakita nyo ng codes, dito yan, sticker na yan ay nag-start na number 9, yan po ay organic. Yan. Konting kaalaman. Oy, ano yun? Ano yun? Yung yellow. Yellow. Konting kaalaman. Ayan. Ito, start na number 4. So, hindi siya organic. Yan. Kaya may pesticide yan. Ha? Ito? Kaya nga, lilinisan mo. Ayan, huhugasan bago kakainin. Ay, naku. Anything na, let's say yung mga gulay, lalo yung, o kaya prutas, ibabad natin sa asin, o kaya yung mga, let's say, yung strawberry, ibabad natin sa asin. Kasi yung anything na nandoon na nakakapit, ay papaibabaw, maaalis, linisan. Aalat yun. Hindi. Maasin. Pagtanggal nga yun ng ng mga kung ano nung bacteria na doon. Yan. Linisan ng gusto ang mga pagkain, lalo na yung mga ganyan naka-open. Hindi na safe ngayon ang mga pagkain. Linisan natin yung apple, ganun din. Okay, kung may nakita kayo mga sticker na ganun. Meron pa isang number, alam ko 4 at saka 3. Yung 4 yun 4 na code yun By code sila. Basta yun ang sinabi lang. Nabasa ko lang naman yan. Sinishare ko lang. Pag number 9, ano yun? Organic. Yon. Ayun, number 4 start yung mga code. Yan. Noong una, hindi ko alam yan Ano pinagsasabi nito? Yeah, sa supermarket. O, sino yun? Uy! Uy! Ano ginagawa mo dyan? Ano yun? Uy! Sino yun? May biglang pumasok. May pumasok Oo. At least nandyan na siya. Nagmamadali? May Oo, lakad? kasi may pasok si Matthew. Ganon? Yes, ihahatid niya. Oh. Yan. Pero Oh. kaya nga nauna siya. Nako. Wala namang problema dyan. Baka mamaya mataranta yan. Hindi. Hindi. Kaya niya yan. Nagmamadali, hindi makapag-focus. Mhm. Oo. Ayan. Sana ay sa supermarket lang ba meron yan? Still, di ba? Kung sa supermarket kayo bibili. Pero kung sa lapengke kayo bibili, okay din yun. Linisan parati. Laging huhugasan. Huwag kayong dadampot ng ubas na kakainin yung ganun. Bakit? Ikaw, ganun. Ang hilig nito. Bakit? Pag sa supermarket, titikman niya muna. Matamis. Ayan, sa kanya kukunin. Siyempre. Hindi madumi pa rin yun. Kailan lilinisan. Pinupunasan ko. Ibabad nyo ng water with yung iba nga baking soda pa yung nilalagay. Yun, dapat. Baking soda and yung yan. Sobrang malinis, yung mga malilinis. Ganon yan. Yun ang panlinis madaling lang. nagkakasakit, yung Ay, sobrang hindi. linis. Maigi na yon. Diba? Sumasakit na doon siya ni Sister Amy sa'yo sa katatawa. Bakit? Ano bang ginawa mo kay Sister Amy? Wala, kinukulang po lang siya. Sister Amy! Kita-kita ulit tayo. Nako. Yeah. Ang ganda-ganda niya, Sister Amy, pag nakita niya sa personal. Ay, pag nakita mo si Michael. Makinis. Si Michael. Ayan. Makinis siya. Blue eyes. Sino? Si Michael, yung pakikilala ko sa kanya. Yun. Hindi siya Pilipino, yung ang dream dream husband niya Pinoy Pinoy ba? Oo, yeah. Yung si Michael, siya, Sino yun? puti. Itong blue eyes naman baga. Yung yung pakikilala ko sa kanya, puti yun. Ganon. Tsaka matangkat, 7-footer. Wow! Oo. Yari. Ba't tsaka bagets? Bagets? Oo. Sa bagay, alam mo, ang sexy ni Sister Amy, maputi. Makinis. Yan. Maginis siya, di ba? Sister Amy. Kilala niya si Betchay. Kilala mo si Betchay, di ba? Oo. Sila hindi nila kilala. Hindi. Sister Amy. Yan. Ibig sabihin, tisay. Yes. Sabi mo, tisay. Ganun. Yeah, tumatawa si Sister Amy. Oo. Maganda, Sister Amy. Malapit na mag-asawa yan. One time, tatawagan natin. Pero kinakailangan yung kanyang mga magiging fiancé na kay attorney na yon.
Yeah. Oh. Doon niya makukuha yung babasahin niya yung mga biodata ng mga yon. Mhm. O sige, wag na natin pahirapan to yung kanina pa ito nininervyos, basang-basa na naman ng nito. Naiihinan Baka ko. mamay maihis sa ito. Sa Okay. Ayan. Ano ba mamadali ka? Anong problema mo? Hi, Macho. Wala pang boses. Audio. Wala kami Ayan. Hi, Macho. Papasok ka na, Macho. You go to school. Oh, Uy, okay. dalawa pa. Thursday pa lang ngayon. Uy. Saka pa nagmamadali eh. Oh. Ay, hindi pa siya papasok ngayon? Papasok po siya after po. Naka-bis na po yan, no? Nakabihis na siya. Wow. Wala nang pasok ngayon, di ba? Wow, pogi. Oo. Ang pogi naman. Ma'am, Nakapantal. ikaw lang. Naka-yellow, pero walang... Teka muna, bakit katabi mo yan? Ibig sabihin, kasama mo sa maglalaro yan. Opo, lalaro siya. Ay, Siya ang sasagot. siya bang sasagot? Oh. Turuan niya ako, charing. Oh. Doon ka muna. Doon ka muna doon. Oh. Nag-review ka ba? Ayos na ang bahay mo, ha? Yeah. Ayos na, ha? Mm. Nice. Parang lumaki yata yung ref mo. Yan ba yung ref mo dati? Di po yan pa din po yun. 2 doors ba yan? 2 doors? Opo. Oo. Oh, ano? Ingay. Ano na naman? Yes, bakit? Bakit daw? Tingnan ba ako? Ano daw? Tingnan mo daw siya. Oh. Asan siya? Aba, sarap ng buhay Siya ba yan? Oo, Ba't kanina parang naka-black siya? Pa-relax, Black na relax ka pantalon. Purple po yung pants niya. Purple ba? Jogging pants po kasi PE po nila ngayon. Oh, mat, tingnan mo. Ano? Lu! Oe. Mo sa akin yan! Hindi Akin to eh. Oh, mahal to oh. 1,000 pesos ba yan? Hindi malit lang pesos. 1,000 pesos. 350 pesos to, no? Kala mo. Wait! Oh, binili ko pa nga ito sa Tapos na yan, SM. this like a little money. Little man. Mini. Ano raw? Oh, Mini. hindi mo na naintindihan. Nag-English lang. Mini daw. So, money yan na little money. I mean, Oh, Little tama. man. Oh, yan umaandar pa yan. Oh. Oh, tapos Give me it. may machine gun pa yan ganyan. Oh. Give me it daw, sabi niya. Yan, oh. Yan, oh, ganda yan ha. next year, okay? Be. Okay. Okay, sige. Thank you. May pinagmanahan. Oh, thank you naman. You're welcome. Give me it next year, okay? Bakit nagte-thank you? Sa kanya na daw? Let mo sa akin yung lahat na toys mo. Ay, ano natira sa akin? Ano? Jolens na lang matitira sa akin. Ikaw naman, oh. Ano ka lang, lalaki na. Ano daw? Lalaki ka na. Lalaki ka na. Malaki na ako. Malaki ka na. Malaki na ako. Malaki na siya. Oh, lalaki daw. Pero, Oh. Hindi kasi naman ayusin mo yung Tagalog mo. Oo nga. Buyoy-buyoy ka pa rin. Oh. Oh, diba? Oo. Ma'am, Di ka na daw kasi maglalaro, Papsi, kasi malaki ka na daw. Ay, hindi ka bata, ako yung bata. naglalaro pa kami ng daddy mo eh. Doon ka na. Paano tayo kikita niyan? Maghanap buhay tayo. Ganap ng buhay. Pop shit. Oo. Ano daw? Maghanap kang buhay, Papsi. Lalaki ka. Lalaki ka na. Malaki ka na, gano'n. Malaki ka na. Oo, malaki ka na. Malaki, hindi Oo. lalaki. Oo. Malaki. Laki din, pero... So hindi na pwede sa akin itong laruan. Hindi na pwede sa So, hindi na akin. pwede malaro si Papsi ng Oo, toy. kasi lalaki na ako, gano'n. Ay, kalabaw. Ano ba 'yan? Ano yun? Yun ba yun? Oo. Ayaw ng mga naraming toys ba? Ayaw niya na daw na maraming toy. Ayaw mo na marami to. Ibigay mo na sa akin mga toys mo. Oh, marami ka na palang toys eh. Oh, di ba? O sige. Nope. O, doon ka na. Sit down ka na ulit Sit doon. down ka muna. Oh, Doon ka muna. wag mo tuturuan Quiet ka yung dyan, nanay mo ha. Pag tinuruan mo, Huwag mo ko tuturuan, ha? disqualified yan. Okay, handa ka na ba? Ano na? Sige. Umihi ka na ba? Ay, inang Jackpot prize natin, 3,000 pesos yung ating grand prize ha. Tapos, may trip to USA yan. Oo, pero sagot mo yung pamasahe. Oo.
Okay? So, Yung visa. ako nang bahala sa visa Oo, pero kung papayagan ni Trump. oo. Yung makakalusot ka lang sa sa interview, ano? Okay, ready ka na. For each question is 7 seconds. Mabilis. Kailangan malinaw ang sagot, lakasan ng ang pagsagot, ha? Baka bumubulong-bulong diyan, hindi pwede. Yan pa, ang lakas ng boses Pag niya. inabutan ka Letter A! ng 7 seconds, Wala pa pala. considered as blank yun. Patabihin mo muna nga yan. Baka Quiet muna ha. kukurutin ko yan eh. Oh, Okay, ready ka na ba? Ready na. Here we go. Ready. Eto na. Good luck. Here we go. We'll start with some questions from the Old Testament. Question 1. How many pairs of each clean animal did God tell Noah to bring into the ark? Was that 2, Letter D. 7, 10, or 12? Letter D. That was 7 pairs. Question 2. Who had a dream about a staircase reaching to heaven? Was that Joseph, Laban, Esau, or Jacob? Letter D. That was Jacob. Question 3. Who was Jacob's second wife? Was that Rachel, Rebecca, Leah, or Zilpah? Letter B. Boy. That was Rachel. Napakabilis. Question 4. How many sons did Jacob have? Was that 10, 12, 13, or 18? A. Jacob had 12 sons. Question 5. What was the name of the sea that was parted, allowing the Israelites to escape from Egypt? Was that the Red Sea, the Dead Sea, the Sea of Galilee, or the Mediterranean Sea? B. That was the Red Sea. Hindi ko na A yun. Question 6. Who led the Israelites to victory over the Amalekites when Moses' hands were raised? Letter Was B. that Joshua, Aaron, Hur, or Caleb? That was Joshua. Question 7. Who was the first judge of Israel? Was that Othniel, Ehud, Deborah, or Gideon? Letter D. The answer is Othniel. Question 8. Which prophet anointed Saul and David Nangol. as kings of Israel? Was that Elisha, Nathan, Elijah, or Samuel? Letter D. I see. C. Elijah. That was Samuel. Ay, sorry. Question Joke lang. 9. Which prophet confronted David about his sin with Bathsheba? Was that Isaiah, Micah, Nathan, or Amos? Isaiah. A. That was Nathan. Si Nathan pala yun. Hindi Nathan. After Nathan let's had not- confronted David, David wrote Psalm 51. Can you complete the missing word from verse 10? Create in Letter me D, a clean heart. what, O God? Renew a right spirit within me. Is that character, D, heart. identity, desire, or heart? Heart. The missing word is heart. Yun! Yes, perfect! Sorry. Okay. Okay. You have 2 correct answers. 2 correct Ato answer. ako! Nanalo na si Mami. Nanalo na. Oo naman, nanalo. Oo. It's okay. Thank you po! Anong oras ang pasok Grabe, niyan? napakabilis. Bigay mo na siyang prize. Oo. Thank you po! Okay. Sige, thank you. Thank you, bye-bye. Ayan. Time pressure yun eh. Yun talaga. Pero malinaw naman yung Oh. nakikita mo ka. Okay. Second contestant. Tawagin natin. Sino ba? Kaambo. Ambo. Andiyan na ba? Kami. Naku.
Absent pa ata. Hindi, nandyan yan. Ako. Kita mo naman yung kaninang mga tanong na yun. Pabilisan yun. Ayan. Wala ata si Kaambo. Bigyan natin ng timer. Mhm. Wala pa rin. Kaambo, andyan ba? Ayun. Ayan na. Hello po. Hello, Pastor Sammy. Ayan, kamusta na? Opo, andito po ako. Ayan. Ready ka na? Alright. Opo, i-out ko lang yung ayan. Sandali lang po, i-out ko lang po yung yung isang Hello. Yes. Hello. Oh, Yes, we're here. Ayan. Narinig niyo po ako? Yes, malinaw. Malinaw. Alright. Ayan. I'm ready po. Sa biyaya po ng Lord. Bati muna. Bati muna. Binabati ko po lahat ng talunan. Joke lang. Joke lang. Lahat po ng mga kapatiran ko dito. This is the moment. Ayan na. Ako. Oh, glory to God. Sige po. Si Praise God. Rejoice ay ilan ang tamang sagot? Dalawa. Dalawa lang. Nakadalawa she tried po her ako. best naman. Oo. Opo. Nag-aaral naman po si Carrie Joyce. Oo. Opo. So, Salamat po remember, sa- first prize, 3,000. Second prize, 2,000. And yung last is 1K para sa third prize. Yes po, opo. Alright, Kambo, good luck. Yes Muna, po, opo. i-skip ko muna itong sagot ni kanina. Sige po. Ayan. Mabilisan. Ako nga po, mabilisan to eh. Pero kita naman kaagad. Mabilis. Okay, here we Question go. 11. Which prophet confronted King Ahab about the murder of Naboth and the theft of his vineyard? Was that Elisha, Nathan, Elijah, or Samuel? C. That was Elijah. Question 12. Which king saw a hand appear that wrote on a wall during a feast? Was that King Nebuchadnezzar, Darius, Cyrus, or Belshazzar? B. That was King Belshazzar. I. Question 13. How many men were thrown into the fiery furnace? 1, 2, 3, or 4? C. 3. The answer was 3. Question 14. How many nights did Daniel spend in the lion's den? Was that 1, 3, 7, or 14? Nako. B. He spent 1 night in the lion's Ay. den. Nako. Question 15. What was the name of Hosea's unfaithful wife? Was that Deborah, Huldah, Miriam, or Gomer? D. Gomer. That was Gomer. Now for some questions from the New Testament. Question 16. What was the name of the tax collector who became Jesus' disciple? Was that Matthew, Mark, Luke, or John? A. Matthew. That was Matthew. He was also known as Levi. See Luke chapter 5. Question 17. How many baskets were left over after Jesus fed the 5,000? Was that 8, 10, 12, or 15? C. 12. There were 12 baskets left over. Question 18. Who was the tax collector that climbed a tree to see Jesus? Was that Matthew, Zacchaeus, Levi, or Bartimaeus? B. Zacchaeus. The answer is Zacchaeus. Question 19. Who asked, "What is truth?" when questioning Jesus? Was that Herod, Pilate, Caiaphas, or Annas? D. The answer Annas. is Pilate. Mano. Question 20. On what road did Jesus appear to 2 disciples after his resurrection? Was that the road to Jericho, Emmaus, Cana, or Galilee?
A. Jericho. That was on the road to Emmaus. Ay, Question 20. Okay, thank you. Out of 10, meron ka pong 6 correct answers. 6 correct answers. that's correct. Amen. Oo. Good na po yun. Si Opo. Rejoice, 2. To siya 6. Malaman natin yung Aha. susunod. Oo. Si- Mahirap ba, Kambo? Opo, medyo mabilis lang po, nakaka-pressure. Yun ang Opo. time, yun ang ano natin doon. Oo, yun talaga yung Ah. para malito ka, no? Oo. Kaya mag-iisip ka kagad eh. Opo. Actually, 7 seconds, mabilis na yun. Yung medyo matagal yun. Meron Opo, ako nakita, 5 ano lang eh. 5 questions, 5 seconds lang. Nandiyan na si Opo, Mary salamat po. Thank you, Opo, Kambo. salamat. Ayan. Thank you po, Ma'am C, Pam C. God bless Sige, po. good you. luck. Good luck. I read you. Thank Thank you. Pastor. Okay, thank you. Alright, let's call on Mary Jolette Rodelas. Hello po. Ayan, meron tayong si Kambo. Congrats po, Pastor. Si Ang galing Kambo, niyo ilan po. ang sagot niya? 6? 6. Si Rejoice, 2 ang correct. Kaya mo kayang i-beat yung highest na 6. Nadidinig mo ba ako? Ay, opo, ayan po. Tinanggal ko muna yung ano. Hello po. Oo. Ayan, bati ka muna. Ay, kailangan po may ano, entrance po. Oo, sige. Ay, may entrance pala. Ay, ako po si Mary Juliet Rodelas, taga Taytay Rizal, na naniniwala sa kasabihang ano, kung hindi mo alam ang sagot, alalahanin nyo lang po ang payo ni Senator Defensor. Yung pagmamahal po ang isagot kasi wala daw pong mali sa pagmamahal. Pero kung ang sagot mo ay mali pa rin, kahit nagmahal ka na, syempre, parang love life na yan. Napunta sa Kaya, love ano life, po? ah. Opo, tandaan lang po, sa buhay at sa exam, confidence po ang susi. Kahit wala laman yung sagot mo, basta may laman po ang puso mo. And I, thank you. Okay. And I, thank you. Gaganong ka. Okay. For lakasan ng sagot ha, tsaka malinaw yung pagsagot. Yeah. Okay? Sige po. At tsaka meron kang 7 seconds sa bawat tanong, meron kang 7 seconds na pagsagot. Ready ka na? Yung kaba ko hanggang dito po. Okay, kaya mo yan. Here we go. Good luck. Here we go. Opo. What did Ananias restore to Saul of Tarsus? Was that his sight, his strength, his hearing, or his voice? A po, sight. A. The answer is his sight. Question 22. What was Paul's occupation? Was he a fisherman, a tax collector, a tent maker, or a farmer? Letter C po, tent maker. Paul was a tent maker. Question 23. What does Jesus say he gives that the world cannot give in John chapter 14? Is that talents, justice, possessions, or peace? Peace. The Letter answer D. is peace. Staying in John chapter 14, can you complete these words from Jesus? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through, should that be grace, works, faith, or me? Letter D po, me. Letter D. The answer is me. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Here's your bonus question. If you had to pick one verse to help you explain the Christian message, which one would you choose? I'd love to hear your thoughts in the comments section. How did you get on in this quiz? If you did well, how about trying this really tricky Bible quiz next? Or, if you want to stay at the same level, perhaps try this one. Akala ko po meron. Natakot ako sa English Kulang. Putol yung lagay ko.
Teka, dali. Balikan kita mamaya, ano? Teka Meron muna. ka ng so far 4 questions. 4 questions. So, Sige question and 4 correct question. Answers. so wala pa siyang mali. So, paano yan? Okay, babalikan natin siya mamaya. So, don't go away kasi andyan na si Pastor Oo. Arwin. Pagpatuloy natin mamaya. Oo, tutuloy natin. Mag-leave po muna ako. Yes. Okay, yes. Okay po. Thank so you po. far, meron siyang 4 correct answers. At to beat yung score ni Kaambo is 6. 6. So, yan. So, meron pa siyang additional na 6 questions. 6 questions pa na remaining para sa kanya. Sorry about that. Tutuloy Yan. technical kasi mali yung editing ko kanina. But anyway, let's call on Pastor Arwin Nunez. Pastor, kami nandiyan ka na ba? Si Pastor Arwin, long time no see. Oo, matagal nating hindi nakasama ito. Mm-mm. Ayan, ako. At imagine mo, since the last time na ito, December pa ata, if I recall. December ata, nung Christmas pa ata ito natin na last time na nakasama rito sa ating programa. Alright, Pastor Arwin, nandiyan na ba? Nandiyan na siya kanina eh. Oh, baka sabi niya meron pang tao rito. But anyway, sige, ikaw. Okay. Alright, so mamaya tignan natin kung masasagot lahat ni Sister Jolette ang katanungan na 6 pa. So far, she answered correctly yung 4 na questions yan. Ayan na si Pastor Arwin. Ayan. Hello, Pastor! Kumusta na po? Long time no see. Hello po. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Karim and Magandang Sir araw Ramon. din, Pastor. Long time no si Pastor. Opo. Kumusta na po kayo? Opo, mabuti naman po sa biyaya po ng Panginoon. Actually, naano po ako, na-hospital po ako last two Sunday. Pero nailamas naman po ako. Tumas po kasi yung sugar ko. Uy! Opo. Taas ang sugar. Opo. Magbawas ng kanin, Tapos, Pastor, and walking or Opo. jogging lang. Exercise Yeah. is the key. Oo, tsaka bawal yung tawag dito, tinapay, mga pasta, mga gano'n, Kanin. noodles, kanin. Ingatan mo Opo. yun. Madali lang naman ng buting. Reversible naman ng Oo, diabetes. okay lang yung diabetes. Ano ka lang, magpapawis ka lang dyan, tsaka bawas timbang. Yeah. Yan ang Opo. solusyon dyan. Pero kapag kayo mga ibang klase ng sakit, gaya ng High blood pressure. high blood pressure, Medyo nasa dugo na yun. yan, napakahirap. Yung bang nasa nyo, yung history nyo, family history, yung Nasa... blood sugar? Opo, nasa father side po, opo. Yun. So nasa dugo. Ingatan natin yan kasi maapektuhan yung kidney. Kaya Marami. parang mukhang pumayat si Pastor. Kasi nga naglo-lose weight siya eh. For sure yan. Opo, yun nga. Oo. Tsaka syempre pagkain mo, yung pagka nagugutom ka na, may biscuit kang katabi dyan At dapat. least, yan. Oo. Opo. Pag bumaba ang sugar mo, may candy. Oo. May candy ka. Kasi may hilo ka niyan eh. Oo. Hindi ka ba binibigyan ng yung anong gamot yun sa Metformin? Metformin? Hindi pa naman po. Oh, good. Baka makuha pa po sa tamang disiplina. Yeah, ako rin hindi ako, nirefuse ko yung gamot na binibigay sa akin. So, ano lang ako, walking and konting diet. Ayun nga po. Tsaka maraming tubig yan. Tubig. Ayun nga po. Napakahalaga. Ingatan natin yung kalusugan natin dahil nasa Bible din yan. Siyempre, tayo ay nagsisilbi sa Panginoon. Kinakailangan healthy tayo parati. Pastor, yung tawag doon, dahon ng malunggay. O kaya yung talbos ng kamote. O kaya yung at saka yung ampalaya. Hindi, tsaka or yung bayabas. Bayabas ilalaga nyo. Nilagang bayabas. Yan. Inumin po. Gagawin mo parang tsaa. Yung pinaka-usbong niya. Ano bang tawag? Yan, ilalaga mo yun. Yan ang iniinom ni Pastor Sunny. Talaga? Oo. Kaya yung blood sugar Yan yung mga dahon. Kamote. Alam mo naman si Papang parang si Mang Kepoeng yan eh. maraming mga gamot. Herbal yan na ginagawa. Minsan may gagamot pa siyang kinukuha eh.
Anong gagamba? Gagamba. Ano pinaglalaban-laban niya yung gagamba? Hindi, kailangan niya ng isang kutsarang pawis ng gagamba. Yak. Kailangan sabi ko, paano mo makukuha yung isang kutsarang pawis ng gagamba? Papagurin daw niya. Ayun. Yun ang gamo, sikreto niya yun. At saka yung isang butil ng asin, hahatiin daw sa 4. Yung isang, yung 1/4 nun ilalagay niya sa iinumin niya. Ayun mo naman si Papang ang daming Ayun, may sabi pa yung okra. Okra. Ibabad nyo magdamag, fresh okra. Oh, yeah. Hayaan nyo Apo, yan po maglapot. ginagawa ko. Tapos inumin nyo sa umaga yung lapot niya. Breakfast. Salamat po sa advice. Yes. Reversible naman ang diabetes. So, Biblically, noong unang panahon, ganyan ang mga gamot ng araw eh. Wala pa naman yung mga antibiotic or yung mga gamot ng araw ng panahon ng mga herbal. O mga herbal ang ginagamit nila. No? Pero ngayon, ako, halo-halo na yung mga gamot natin. Kaya nagkakaroon tayo ng toxic sa katawan. Ayan. Yan. Ngayon meron akong malunggay dyan, nilaga ko. Dinamihan ko para medyo mapait-pait siya. Tapos, hahaluan ko na lang konting tubig. Kumuha ko dun sa tanim ng kapitbahay ko. Maganda yung malunggay. May mga powder. May powder dyan eh. Ang ginagawa nila minsan sa malunggay, pinapaaraw nila hanggang sa maging crispy. Alin? Oo. Tapos, i-blend na lang. So, powder siya. So, every time na kung anong gusto mong gawin mong tsaa o kaya kakain ka, ihalo yun. Magiging malutong siya. Oo, hindi. Powder na siya. Yeah. Powder na siya. Di ba may malunggay tea? Yun. Yun. Malunggay. Yeah, maganda. Okay. Patry na po yun. Umpisa na natin itong topic niya. Yung topic mo is about blessed by the word. Blessed by the word. Yeah, from the book of Ephesians 6 verse 2, Ano ba? Hindi Ephesians. James 1:19 to 25. Ayun. Please, James 9? James 1. Oh, 1. 19 to 25. Oh, Blessed okay. by the word. Sige, Pastor Arwin, let's go. Let's start now. Sige po, isang mapagpalang araw po sa bawat atin lahat sa iRadio, LA. Blessed day po sa inyo lahat dyan. Ganyan po sa lahat ng mga nanonood dito sa Pilipinas. Isang mapagpalang araw po. Salamat po at muli ako ay nakabalik po sa iRadio upang ako po ay mabigyan ng privilege na makapag-share po ng salita ng Panginoon. Salamat po sa opportunity at nawa po yung mensahe ng salita ng Panginoon ay mapakinggan po natin, mahayag po sa atin sa bawat isa. So, tingnan po natin ito sa aklat po ng Santiago, Kabanata 1, talata 11-25. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog po. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Tayo po'y panandalian manalangin. Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na nahayag sa umagang ito. Dalangin ko po ay patuloy mong gawin sa sigla ng bawat puso na makakapakinig ng iyong salita. Samahan, ingat at gabayan niyo po ang iyong abang lingkod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessing. Pinag-usapan po ang blessing. Siguro kung tatanungin ko po kayo, sino po dito ang gusto ng pagpapala? Marahil po ay marami o lahat po tayo ay tataas ng kamay at sasabihin, gusto po natin ng blessing. Sino nga naman ba ang ayaw po ng blessing? Pero
tingnan po natin ito sa point of view ng lumang tipan at sa bagong tipan. Yung salita pong blessing ay hango po sa salitang Hebreo, nang ibig sabihin po nito ay asher. Ito po yung hango sa Psalm chapter 1 verse 1. Sabi po doon, mapalad ang tao na hindi sumusunod sa gawa ng masama o sumusunod sa mali nilang halimbawa. Ito pong asher means po na to walk rightly with God. Ang mapalad o pinagpala po daw ayon sa lumang tipan ay yung mga tao na lumalakad ng matuwid na kasama ang Diyos. So hindi lang po sapat na kasama mong Diyos, kailangan nasa katuwiran. So nandun po daw yung tunay na pinagpala. Sa bagong tipan naman po, ito po yung sa Sermon of the Mount ng ating Panginoong Kristo. Naalala po ninyo, yung series po niya ng Beatitude, blessed are those meek, blessed are those who are peace lover. So lahat po yung binabanggit ng salitang blessed. Ito naman pong salitang ito sa bagong tipan ay hango po salitang makaryo. Nang ibig sabihin po nito, happy, masaya. At makatuwid, ang taong pinagpala po ng Diyos, meron pong tinatawag na kasaya. Ang pangit naman po kung tayo po'y bibigyan ng regalo, tapos hindi ka masaya. Di po ba? Kapag tayo nakatanggap ng biyaya, pagpapala, for sure meron po itong kasiyahan sa ating puso. Pero higit po sa lahat ng mga material na bagay na pagpapala, kalusugan, salapi, ari-arian, kayamanan, ay higit sa lahat ng mga pagpapala ay ang pagpapala po buhat sa salita ng Diyos. Kayo po mga kapatid, lahat ng mga nanonood at tagapakinig, nais po ba natin natanggapin ang pagpapala ng salita ng Panginoon? Amen. Purihin ang Diyos. Tingnan po natin ito. Gusto kong i-share sa inyo yung 4 na bagay na aking pong naaral dito po sa salita ng Diyos patungkol kung paano ang isang Kristiyano o mananampalataya na tunay na mapagpagpala ng kanyang mga salita. So ang salita ng Diyos ay buhay, paano ito magiging pagpapala sa atin? Sapat ba, pastor, na ako'y tagapakinig lamang ng salita ng Panginoon? Tagapagbasa lamang ng salita ng Panginoon? O higit pa riyan ang nais ng Diyos upang ako ay mapagpala? Una po, paano tayo mapagpala ng salita ng Diyos? Sabi sa verse 19, maging alisto kayo sa pakikinig. The first thing na dapat po natin gawin, sabi po sa kanyang salita, ay makinig ng mabuti sa salita ng Diyos. Naranasan niyo na po bang pumunta sa simbahan na physically present but mentally absent? Yung tipo bang nakikinig ka pero lumalabas sa kabilang tenga? Ito po yung sinabi ng Panginoon. Naalala po ninyo, 4 na uri ng lugar. Ito po yung 4 na uri ng receptive heart. Yung mga tumatanggap ng salita ng Diyos. May mga iba nakinig lamang, pagkatapos hindi inunawa, ito po yung nawala. So, sabi po dito, para po tayo mapagpala ng salita ng Panginoon, kailangan pala makinig muna tayong mabuti ng salita ng Diyos. At sabi doon, maging alisto kayo sa pakikinig. Yung salitang alisto, it means focus. Nakikinig ka talagang mabuti. Hinihimay mo yung bawat salita ng mensahe ng salita ng Panginoon. How many preaching that you heard na natandaan ng iyong puso? Ibig sabihin, doon po tayo nakatuon, nandun yung focus natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. It means we should pay attention, nakapokus ka kung ano ang sinasabi ni Lord sa kanyang word. And when we listen, we should be silent. Naranasan niyo na po ba na kayo po nagsasalita, tapos yung kausap nyo ay nagsasalita rin? Ano pong pwede mangyari? Hindi kayo magkakaintindihan. Gayon din ang salita ng Diyos. Kung kinokontra mo ang salita ng Panginoon, hindi ka nakikinig, hindi mo talaga mauunawaan ang mensahe na gusto ng Panginoon. At sabi pa doon sa verse 19, dahan-dahan sa pagsalita. Una po daw, napakinggan natin salita ng Panginoon, sumunod, dahan-dahan sa pagsalita. Ano po itong dahan-dahan sa pagsalita? Ito po yung ating reaksyon. Kasi kapag tayo nakapakinig, nag-react po tayo. Naranasan na po bang
pumanting ang tenga nyo dahil meron kayong napakinggan sa kapwa nyo. Yung parang nagbubunos, yung parang umaapaw yung inyong emosyon at tila parang na yung salita ninyo ay hindi nyo na makontrol at dali-dali po kayo magsalita at wala ng kontrol. Ang sabi po doon, dahan-dahan sa pagsalita. Kapag tayo nakapakinig ng salita ng Diyos, we're not just only reacting by His word, but we should respond. Magkaiba po yung reaction. Reaction is the initial reaction po ng ating sarili sa pakikinig. Pero po yung response, ninilay-nilay mo, pinapakinggan mo mabuti kung ano talaga ang nais ng salita ng Panginoon. Dahan-dahan po daw sa pagsasalita kapag napakinig natin ang salita ng Diyos. At sinabi rin dyan, huwag agad magagalit. Sino po dito ang maraming nagalit dahil sa ceremony pastor? No? O kaya dahil may mga mensahe na ikaw ay narinig at tila baga parang nakakabuhay ng galit. O tila baga parang nasaktan ka o para bagang tinatamaan ka. Minsan ganun po ang tao. Kapag tinatamaan po tayo ng salita ng Diyos, nasasaktan po tayo. Pero mapalad po tayo. Bakit? Kasi may nararamdaman ka pa. Ibig sabihin, may gusto pang iayos sa atin ang Panginoon. Sa Ezekiel po, may babala po doon. Yung tinatawag na callous heart. Callous, ibig sabihin, kalyado. May kalyo. Naranasan na po magkaroon ng kalyo o yung sa paa nyo magkaroon ng kalyo. Ano po yung kalyo? Yung napakakapal, di ba? Napakakapal na balat na tila wala ka ng maramdaman. Callous heart, it means na parang normal na lang yung mga mensahe ng salita ng Diyos na tila normal na lang na wala ng dating sa atin. I hope and I pray na patuloy ng ating mga puso ay pusong mapagpakumbaba upang tanggapin natin ang pagpapala ng salita ng Diyos. Una po, makinig po muna tayo ng salita ng Diyos. Pakinggan natin habang napapakinggan po natin, mininilay-nilay po natin ito upang sa ganun hindi tayo madala ng ating emosyon at matanggap natin yung mensahe ng malinaw sa ating mga kainan. Naalala niyo po ba yung sinasabi ng Panginoon? Makinig ang lahat ng mga may pandinig. Ibig sabihin, binibigyan niya, sinasabi niya yun, pay attention. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Kasi baka hindi makaligtaan niyo yung tunay na mensahe na gusto kong sabihin. Hebrews chapter 12, verse 7 to 11, isingin niyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi didisiplina ng kanyang ama? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkatapos niyon, maranasan natin ang mapayapang bunga ng matuwid na pamumuhay. Yan po ang mensahe ng salita ng Diyos. Na kung minsan hindi lamang nagbibigay sa atin ng karunungan, minsan nagbibigay rin ito ng pagtutuwid sa atin. At yung pagtutuwid na yan, nagdudulot po yan ng matuwid na pamumuhay na nakalulugod po sa ating Diyos. Sabi sa verse 20, dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kapag po tayo galit, nawawala po yung right reasoning. Hindi tayo makapagdesisyon ng tama. Hindi balanse ang ating emosyon. Kaya kung minsan nakapagsalita tayo ng hindi nakalulugod sa ating kapwa, maging sa ating Diyos. So una, makinig ng mabuti sa salita ng Diyos. Pangalawa, sa verse 21, sabi po doon, kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal. Ang title po ng text po na ito is about pakikinig. Pakikinig. Yung salitang binanggit po dito ni Apostol Santiago na salitang marumi ay earwax or tutuli. Dumi sa tenga, no? Naranasan na po bang maipunan ng dumi sa tenga? Kapag naipunan ka po ng dumi sa tenga, minsan bumabara po yan at kung malala pa, lumalaki at tuluyang mahirapan ka ng makapakinig dahil barado ang tenga mo. No? So kailangan mong alisin yan o bibigyan ka ng doktor ng appointment para matunaw yung matigas na tutuli na yan hanggang sa ito po ay matanggal. Makakapakinig ka ng mabuti.
Sabi ng salita ng Panginoon, para po tayo pagpala ng salita niya. Pangalawa, remove the earwax. Tanggalin po daw natin ang dumi. At ano po itong dumi na ito? Walang iba kundi ang sabi dito, maruruming gawa at alisin ang masamang akal. Sa makatuwid mga kapatid, ang pandaraya, ang pagsinungaling, ang pagpatay, ang pagnanakaw, at iba't ibang uri ng kasalanan ay nasa ating part para ito ay alisin. Hindi sabihin, may part pala tayo na dapat umalis na ako. Ang sabi po doon, na salita doon, sa verse 21, kaya talikuran na ninyo. Napansin niyo po yung word na talikuran? Hindi ipikit yung mata, kundi talikuran. Ibig sabihin, pag tumalikod ka sa isang lugar, hindi mo na ito makikita. Ibig sabihin, magbabago ka ng mindset. Yun yung sinasabi ng Book of Romans, chapter 12, verse 2. Magbago na kayo ng inyong pag-iisip. Yun yung salitang metanoia. Sa Greek nang ibig sabihin, renewing of your mind. Kasi ang totoong pagtalikod sa kasalanan, kailangan mabago ang mindset mo. Pansinin nyo, yung kasalanan na hiningi nyo ng kapatawaran sa Diyos, minsan babalik at babalik kayo. Bakit? Kasi nasa mindset nyo pa rin yung sistema, yung habit kung bakit nyo ito nababalik-balikan. Yun yung iniquity. Yun yung paulit-ulit na kasalanan na hinihingi natin ng kapatawaran, pero patuloy pa rin natin nagano. Ang tanging paraan ang binanggit dito, sabi ni Apostol Santiago, madiin sinasabi niya, alisin ninyo. Talagang talikuran na ninyo. Umalis na kayo dyan sa kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ang kamay mong dahilan ng pagkakasala, putulin mo. Kung ang mata mong dahilan ng pagkakasala, dukutin mo. Of course, ito po ay hyperbole o exaggerated word na gusto sabihin ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, nadukutin mo ang mata mo, putulin mo ang kamay mo. Ibig sabihin niya, itigil nyo na yan. Kapit po, putulin nyo na yung relasyon nyo sa kasalanan. Nang sa ganon, maging malaya po tayo. At mapapahamak naman kung magpapatuloy po tayo. Panalangin ko po sa biyaya ng Diyos sa tulong niya. Kung tayo man po sa umagang ito ay naalipin pa ng ating ng kasalanan o human nature natin, tulungan po tayo ng Diyos at bigyan na tayo ng kalakasan, mapagtagumpayan. Ako po'y naniniwala na walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya po niya tayong bago. Dito ba? Kapag-verified siya. Kaya po niya tayong bago. Adik nga, nabago, nagpastor. Di ba? May mga ganong kwento. May mga iba't ibang kwento ng buhay na mas malala. Pero bakit nabago? Dahil isinuko nila ng tuluyan ang kailang buhay sa Diyos. At hindi sa lahat, tumalikod na sila sa dating gawa. So pangalawa, para po tayo mapagpala ng salita ng Panginoon, aside sa pakikinig ng kanyang salita, kailangan tanggalin yung bumabara, yung dumi, para hindi makapasok ang salita ng Diyos. No wonder, kaya pala yung mga taong alipin ng kasalanan, maski anong pakinig nila sa salita ng Diyos, tila walang pagbabago nangyayari sa kanyang buhay. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi lang tagapakinig, kailangan alisin, umalis na sa bagay na yan. Sabi doon, verse 21, kaya talikuran ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masasamang akal. Pangatlo, para po tayo mapagpala ng kanyang mga salita. Sabi po doon, verse 21, mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Pangatlo po, after niyo pong pakinggan ang mensahe ng salita ng Diyos, natanggal natin yung dumi sa ating tainga, yung karumihan, nakapasok yung salita ng Diyos sa ating puso. Sabi doon, tanggapin natin. Tanggapin natin. I-welcome natin. Kung nasa pintuan na, kumakatok yung salita ng Diyos sa inyong puso, patuloyin nyo. Huwag kang mag-hesitate, huwag mo
Huwag mong pigilan ang mensahe ng salita ng Diyos. Dahil ang mensahe ng salita ng Diyos ang siyang magpapabuti sa atin, sa kalagayan natin, sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po doon, mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Amen. Amen. Napakahalaga yung pusong mapagpakumbaba. Kapag tayo ay puso mapagmataas, saradong ating isipan. Sabi ng salita ng Diyos, sa Kawikaan chapter 29 verse 1, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa tamang isipan. Kapag tayo pala ay makasarili at iniisip lang natin ating sariling kagustuhan, ayaw natin magpatuwid, ayaw natin magpaayos, ihiwalay ka sa karamihan. Sasalungatin natin ang salita natin. Pero nawa, kung ang ating puso ay hangad na pagpalain ng kanyang salita, tanggapin natin, patuloyin natin ang salita ng Diyos sa ating puso nang may pagpapakumbaba. At panghuli, pang-apat, para tuluyan tayong mapagpala ng salita ng Diyos. After mong mapakinggan, tinanggal mong dumi upang makapasok ang mensahe ng salita ng Diyos, pinatuloy mo ito sa iyong puso. Ito naman po sa verse 22 and 25. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig na salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos nilang mabuti ang sarili, umalis at kinakalimutan ang kanyang hitsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Hangad po ba natin lubusan mapagpala ng salita ng Panginoon? Ang salita ng Diyos ay napakaraming pangako. Ang salita ng Diyos ay napakaraming karunungan. Ang salita ng Diyos ay napakaraming paglilinis at pagtutuloy. Ito po'y makakatulong sa atin. Dahil sa pang-apat, para tayo mapagpala, kailangan natin i-apply ang salita ng Diyos with consistency. Ibig sabihin, patuloy natin isinasapabuhay ang salita ng Panginoon. Hindi lang daw po tayo tagapakinig, kundi tagasunod ng salita ng Panginoon. Tinulad pa nga niya ito ni Apostol Santiago sa taong tumitingin sa salamin at pagkatapos nakakalimot sa kanyang itsura. Dahil ang salamin ay nagpapakita kung ano ang totoo mong itsura. Hindi ka pa-plastiking, no? Hindi totoo yung pelikula na mirror, mirror on the wall, no? Tell me who is the beautiful among them all, na sabihin ba ng mirror, ikaw ang pinakamaganda, pinakagwapo. Eh pagkagising mo, gulo-gulo buhok mo. O, taka may dumi ka sa anong mukha. Hindi totoo po yun. Dahil ang totoong salamin, kung ano ka, yun ka. Yun ang salita ng Diyos. Sinasalamin po tayo ng salita ng Diyos. Kung minsan, masakit, dahil gusto niya may ituwid sa atin. May mga bagay na gusto niyang ituro sa atin, kaya gusto niya tayong turuan. May mga bagay na gusto tayong bigyan ng karunungan dahil kailangan natin ng karunungan. Dahil ang salita ng Diyos ay napakaraming pagpapala na kapag in-apply, pagbabago ang ating buhay. You will never be the same again. Maging yung mga kilala mong kaibigan, magkakasel. Dati kang Marites, ngayon iba ka na. Dati kang dati kang mandaraya, ngayon hindi ka mandaraya. O manluloko, o kaya nananakit ng kapwa sa bawat salita. Ngayon, nagbago ka na. Bakit? Dahil patuloy ina-apply ang salita ng Diyos. Aking pong panalangin na sa oras po na ito, sa bawat tagapakinig ng salita ng Panginoon, saan mang sulok ng mundo, dalangin ko po
Nawa ang salita ng Panginoon ay patuloy po natin pakinggang mabuti. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na maalis ng anumang pong karumihan sa ating puso pagkat walang kasalanan na maigbigin sa Diyos. Pero lahat ng kasalanan ay kayang patawarin at linisin ng Panginoon. At ganyan din naman, tulungan nawa tayong tanggapin, patuloyin sa ating puso na may pagpapakumbaba ang kanyang salita. Sa ganon, mas mainam nating may apply sa bawat araw ang kanyang mga salita. Hindi ito sa dami ng iyong napakinggang mensahe. Hindi ito sa napakinggan yung salita. Ito po ay paano tayo tumutugon sa bawat salita ng Diyos. Dalahin ko po, kayo po, tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang Diyos na nagbigay sa amin ng salita sa araw na ito. Aking pong panalangin ng iyong salita ay siyang maging kayamanan namin na magbibigay sa amin ng tunay na pagpapala. Mayroong kalalakan sa aming puso. Lagi kaming excited na mapakinggan ang iyong salita, mabasa ang iyong salita sa bawat atin. Tulungan mo po kami na kung minsan sumasalay sa aming sarili ang mensahe po ninyo, kung po kayong dapat ayusin, ituwid, malaya po kayo, Panginoon, na kumilos sa amin. Alisin niyo po kung ano man po ang karumihan na meron kami. Tulungan mo po kami dahil pawag sa aming sarili, hindi namin ito kaya. Dahil sa biyaya at alakasan din mula sa iyo, mas salamat po, patuloy yung pagpalain ng bawat isa, maging ang programa po na ito ng iRadio. Kayo pong magpala sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. 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 Ako, salamat, Ayan. Pastor, Thank you, Pastor. Arwin. Amen. Oo, totoo yan, ang salita ng Panginoon. Hindi ba para daw double-edged sword na tumatagos sa puso at sa kaluluwa. Yan. Kaya dapat pagka Panginoon ay kumatok sa atin, kailangan pagbubuksan mo at pakikinggan. At kung sino yung makakarinig nito, kung merong, ano bang tawag doon, tenga, o may pandinig, kailangan makinig. At pag binaliwala natin to, parang kasing ano ito yung nakikipag-usap na sa atin ang ating Panginoon. Kaya lang, ang nangyayari sa atin minsan ay binabaliwala natin. Nagpapahiwatig na sa atin ng Panginoon na kausapin mo ko, ayan. Pero tayo, parang baliwala lang. Napaka-importante ng salita ng Panginoon na nakapagpapalakas sa atin. Minsan nga ay kapag tayo ay nanlulumo at marami tayong problema, yung salita ng Panginoon, it encourage our spirit, nakapagpapalakas ng ating kalooban. Especially kapag meron tayong yung mga karamdaman, di ba? Katulad mo, Pastor Arwin, di ba? Nakakaranas ka ng ganyan din na minsan pinanghihinaan ka ng kalooban, pero sa salita ng Panginoon, nagpapalakas ito sa iyong espiritu at nagpapatuloy ka sa iyong gawain. Imbis na manlulumo ka o panghihinaan ka ng kalooban mo, nagpapatuloy pa rin tayo dahil ang pangako ng Panginoon, mismong salita niya mismo na pinalalakas niyang ating espiritu para tayo magpatuloy sa ating mga gawain. Talaga naman, ganyan makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Yes. Ayan. May tanong dito, Pastor. Amen. Sabi na, how do we know if the blessings we receive are from God? Sabi nga, why some people cannot hear the voice of the Lord? Tatlong question to. Tatlong tanong to. Oh. Yeah, what causes God not to hear our prayers? Aba, paano natin malaman na yung blessings wala is galing sa Diyos, ha? And bakit, yung iba, meron ba talaga yung yung small voice? Yung small parang voice. Bulong, Oo. Which, nangyari na rin sa akin yan. At saka, pero yung iba, hindi, bakit, ano kaya ang dahilan bakit hindi
nasasagot ang kanilang ating mga So yung dalangin. unang tanong niya, how do we know if the blessings we receive are from God? Paano daw natin nalalaman yung blessings Yeah, ay nanggagaling galing sa sa ating Panginoon? Okay. Sige po. So, sagutin muna natin sa unang tanong. Paano po natin malalaman na itong pagpapala na ito ay talagang galing sa Diyos? Ako naniniwala, lahat ng pagpapala na buhat sa Diyos ay sa ikabubuti natin. The first thing na kailangan natin malaman, ikabubuti natin. Kung sa tingin natin na ito po ay nadadala tayo para tayo mapalayo sa Kanya, be careful. Kasi walang blessing na galing sa Diyos na ilalayo kayo sa Kanya. Yeah, man. In fact, yung blessing na galing sa Kanya, mas mapapalapit ka sa Kanya. That's why si Solomon, ang pinili niya, karunungan. Kasi kapag may karunungan ka sa Diyos, pipiliin mo siya. Yung blessing susunod sa iyo Yung blessing susunod sa iyo. So yung blessing na yon, dapat mas mapalapit ka sa Panginoon. Hindi ka mapalayo sa Kanya. Kaya di ba may mga iba na ako, Pastor, pangako ko, Pastor, sa church, mag-active ako kapag binalis ng Lord yung business ko, yung trabaho ko, ano man. Minsan gano'n ang tao. Kapag binilis naman, nawawala. Di ba nawawala yung mga ano. So, be careful kasi baka mamaya, akala nyo, blessing na ito ng Panginoon, pero nawawala kayo sa Kanya. So, hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Diyos, kapag pinagpala tayo, babalik tayo sa Kanya. Mas lalo tayo magiging tapat. Okay. Second question niya, ano yun? Why some people cannot hear the voice of the Lord? Bakit may mga tao daw hindi naririnig ang salita ng Panginoon? O parang naririnig nila pero ano? Ganun ba yun? Literal ba yun, Pastor? Why some people Yung hindi cannot natin hear naririnig. the May mga voice? taong hindi nakakarinig ng voice ng Panginoon? Hindi. Or ano ba yun? Palagi ko tayo ang bingi Okay. doon. Okay po, tingnan po natin po sa point of view po ng Biblia. May tinatawag po tayong audible word of God. Yung audible po, ito po yung salita ng Diyos na napapakinggan lamang ng mga piling tao sa panahon ng lumang tipan. Tulad ni Moses, ni Abraham. Pagdating sa bagong tipan, meron pong tinatawag na yung sinasabi ni Sister Karin, yung tinig ng banal na espiritu. Banayad. Yun yung still small voice of God. Napakabanayad ng tinig ng banal na espiritu. Kasi kapag hindi ka sensitive, hindi mo malalaman na ito pala ay tinig na ng banal na espiritu. I have my experience that. Gusto ko lang i-share sa Bible school, nasa Sunday school kami. Before the Sunday school, meron kami evangelism. So nagkaroon kami ng evangelism sa labas ng Bible school sa PNC Baguio. And nag-invite kami na sana pumunta sila sa linggo, kinabukasan sa church. So nalimutan ko yon nung linggo. Nalimutan ko yon na balikan sila. Habang nagsa-Sunday school si Doc Jason that time, narinig ko yung tinig na balikan mo yung mga bata. Parang sa ko, parang boses ko lang ba to o ano? Teka lang, parang may kakaiba. So, parang niliglik ko lang sa gilid. Tapos habang nakikilig ulit ako, focus lang ako sa pakikinig ka sa Sunday school, narinig ko na naman, balikan mo yung mga bata. Teka, last na, nung pangatlo, sinabi, balikan mo yung mga bata na naghihintay sa'yo. So, umalis na ako sa church, pinuntahan ko talaga yung lugar na yun. I'm so amazed. Kasi yung mga bata talaga nandoon naghihintay. At kung pinuntahan ko, masaya ako kasi pinapunta ko sila sa church. So, isang bagay po yung tinig ng salita, tinig ng banal na espiritu. So, yung tinig ng banal na espiritu, may kaugnayan yan sa Panginoon. So, walang tinig ang banal na espiritu na ilalayo ka sa Diyos, no? Pag yung tinig na yan, gusto ka magpakamatay o gusto kang maglungkot-lungkutan, hindi tinig ng banal na espiritu yun. Yan ay sarili mong tinig o posible tinig ng masamang espiritu. Pangalawa, yung tinig. Bakit hindi natin napakinggan? Yung Biblia, salita ng Diyos, actually, pag binabasa mo ito, para nakikinig ka. Isang dahilan kung bakit ang tao hindi napakinig ng salita ng Diyos, ilang beses ang napakinggan, unang-una, wala siyang relasyon sa Diyos. Walang relasyon sa Diyos. Kapag may relasyon ka sa Diyos, parang ama sa anak, alam mo yung tinig ng tatay mo eh. Di ba? May relasyon ka eh. Pero kapag wala ka relasyon, magtatawag ngayon, maliwala lang sa'yo eh. Pero kapag may relasyon ka sa tatay mo,
alam mo ang tinig niya dahil may relasyon. Amen. 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 Yan, thank you. Ano naman ang dahilan? Ba't hindi daw pinapakinggan yung mga prayers natin? Sabi, sa isa sa tanong, what causes God not to hear our prayers? Ano ang cause, di ba? Dahilan. Maling Isaiah intention chapter yan. 59 po. Amen. Sa Isaiah chapter 59, verse 2, 39 verse 2, sabi po doon, dahil sa inyong mga kasalanan, kung bakit hindi kayo pinapakinggan ng Diyos at pinalikuran kayo ng Panginoon. Makatuwid, ang salita lang, gusto sabihin ng salita ng Panginoon, yung kasalanan, kung bakit hindi napapakinggan yung mensahe ng ating panalangin mula sa Diyos dahil may kasalanan na pumipigil dito. Kapag lumayo tayo, umalis tayo, mas malayang makakadaloy yung ating mga panalangin sa Diyos sapagkat yung ating puso ay nilinis na. Amen. Amen. Yan. Hindi, minsan pagka kasi nananalangin tayo yung pang sariling nais lang eh. Hindi para sa iba. Kasi ang gusto ng Panginoon para to glorify His name. Ganon. Pero pagka nananalangin lang tayo para yung personal lang natin, okay lang yung personal eh. Minsan Pero kung parating ganon ang ating prayer minsan hindi pinakikinggan ng Panginoon kasi para bang selfishness na. Puro pang sarili lang ang kagustuhan, hindi para sa kabutihan ng iba. Especially para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ayan. Actually, yung sinabi po ng Santiago po, no? Yung sinabi po sa Santiago sa later part, bakit hindi dinudulog ng Diyos ang panalangin natin? Kasi hindi tama ang yung motibo. Hindi tama ang motibo. Yung sinabi niya po, tama po, dahil posibleng makasarili o may mga hidden agenda kung bakit po hindi dinudulog ng Panginoon. Right? At saka hindi makakabuti sa atin kasi alam ng Panginoon yung mangyayari. So, pinoprotektahan niya tayo although gusto natin yung bagay na yon, pero alam ng Panginoon na hindi ito makakabuti sa atin. Kaya, hindi niya ginagrant or sinasang-ayunan itong ating mga panalangin na ito na personal natin. Kasi, ito ay makakasama para sa atin. Ganun ang ating Panginoon na pinoprotektahan niya tayo. Parang isang magulang. Yung anak mo humihingi sa'yo pero alam ng tatay mo na, hindi maganda ito para sa'yo. Ba't ko ibibigay sa'yo? So therefore, may mga prayers tayo minsan na kapag tayo nananalangin sa ating magulang o sa ating ama, hindi niya pinakikinggan or hindi niya ibinibigay dahil alam niya na ito ay hindi makakabuti para sa atin. Kaya sana huwag tayo magtatampo kapag hindi binigay o pinagkaloob ng Panginoon o hindi niya sinagot yung mga prayers natin dahil alam niya ito na hindi makakabuti o masama para sa atin. Ayan. Kaya dapat tayo magpasalamat pa nga na hindi nangyari yun dahil kung sakali man na mga bagay na pinilit natin. Kasi nangyari ito nga, Pastor, di ba? Pagka may mga prayer request tayo tapos sa palagay natin hindi pinakinggan ng Panginoon, gumagawa tayo ng sarili nating paraan para masunod yung gusto natin. Kaso nga, sablay. Yan, mayroon mga consequence na mangyayari. Kaya dapat minsan kung tayo nanalangin, hindi binigay ni Lord, hindi God's will yun. Ako madalas ako ganyan pag nagpe-pray ako. Lord, baka pwede naman yung ganito. Pero hindi binigay ni Lord, hindi sumasama ang loob ko. Pero kasi lagi ko sinasabi, Lord, yung will mo, hindi yung will ko. Ako, kung will mo lang, mangyari. Pero kung hindi mo kagustuhan ito, okay lang. Hindi sasama ang loob ko. Dapat ganun yung ating pakiramdam na huwag sasama ang ating loob sa ating Panginoon. Alright. Amen. Ayan. Okay. Ayan. May mga questions pa tayo Wala dyan. na? Ayan. Okay, Pastor. Thank you, Pastor Arwin. Thank you po. Kamusta na lang kay Kumaring Beautiful. kay Kumarin. Kumaring Beautiful na si Jen. Ayan.
Opo, napagalan. Misis. Malaki na. Binata na yata yung inaanak namin ah. Ilang taon na siya? Ayaw po, 4 na po, 4 at kalahati. Bilis ah. Nako. Opo. Bilis ah. Dami na utang. Bilangin mo yun. One time, big time na lang namin ibubuhos. One time, big time. God's will, makauwi kami dyan next year. Yan. Thank you, Pastor Arwin. And thank you sa paulak sa ating programa. God Close bless po us sa with inyo. closing prayer. Oo. O nga pala, closing prayer. Closing prayer lang po, Pastor. Sa lahat ng mga may karamdaman, in general na lang. Sige po, tayo po rin namin. Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. You're the Alpha and the Omega. Kayo po ang aming buhay, Panginoon, sapagkat kayo ang may akda ng Diyos. Ama, dalangin ko po, Panginoon, sa bawat sa amin na may mga karamdaman, katagpuin niyo po at haplusin ang anumang sakit na meron po kami. Pagalingin mo ang katawang lupang ito na binabalot ng sakit sa pangalan ng Diyos. Ngayon din ang karamdaman buhat sa mga salitang matatalin. Instead in your word, God healed the broken-hearted. Pinapagalingin niyo po ang mga sugatang puso. Panalangin po rin po, Diyos, kagalingang spiritual sa bawat isa. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy mong pagpalain ang bawat isa amin buhat sa iyong salita. At nawang salita po ninyo mapakinggan namin at may apply namin sa bawat araw upang mas lalo kami maging healthy, malusog sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat din po muli sa programa po ng iRadio, sa bumubuo po dito, sa lahat ng mga leaders, Panginoon, ay patuloy mo silang pagpalain. Brother Ramon, Sister Karim, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay na patuloy po ninyong ginagamit. Salamat po sa kanilang buhay. Pagpalain niyo rin po ang bawat nagpapakinig. Patuloy pa po namin panalangin ay mas marami pa pong makapakinig sa programang ito ng iRadio upang sila man ay mapagpala ng iyong salita. Salamat po. Naway ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ang patuloy namin maranasan, ang kagalakan buhat sa iyo ang patuloy namin dadala at ang mensahe ng salita ang siyang aming maging panglaw sa aming daraan. Ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Pastor Arwin, maraming Thank you, salamat po. Pastor. Hanggang sa muli. Salamat din po. Ulitin. God bless Thank po you sa po. inyo. Good night po. God bless po. Ayan. Ayan. Pastor Arwin Nunez, maraming salamat sa naibahagi mo ngayong gabi. Yan yung salita ng ating Panginoon. Dapat talaga itong mga ating mga kapatiran, dapat lagi tayong huwag tayong mawawala ng pag-asa na tuloy-tuloy tayo makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kasi salita ng Panginoon laging bukas yan para tayo ay pakinggan. Alright, balikan natin ngayon si Mary Jolette. Andiyan pa ba siya? At tuloy natin. Ilan yung questions niya na nasagot? 4? 4. 4 din ang tamang answer. 4 ang correct. Wala pang mistake, ano? Wala pa. Wala pang mintis. Lupit talaga nito. So, meron pa siyang 6 questions para sagutin niya itong mga tanong na ito. Mary Jolette, andyan na ba? Back to you. Para tayo ay... Ayan. Nawala na siya. Umuwi na ata. Ayun. Ayan na. Ayun. Ayun. Ayan. Ay, thank you. Grabe. Okay. Ready ka na ba? Wala pong choice. Wala kang choice. Yung kaba po, hanggang dito na talaga. Ayan. Kaya mo yan. Relax lang. Okay? Ready para mapabilis tayo. Here we go. Number 1. All animals with divided hooves are clean to eat. True or false? Time to guess. True? True po. Bakit ang hirap naman dito? Bakit true or false? In Leviticus 11, Yan talagang 7 kahina. animals must both chew the cud and have divided hooves to be clean. For example, pigs have divided hooves, but do not chew the cud, so they are unclean. Question number 2. The Sabbath was to be observed every 7th day. True or false? Time to guess.
True po. True. The answer is true. In Leviticus 23, 3, it says God commanded Israel to rest and hold a sacred assembly every seventh day as a Sabbath to the Lord. Question number 3. The Day of Atonement was to be a day of feasting and celebration. True or false? Time to guess. False. Oh my God. The answer is False po. false. Oh, thank you, Lord. 16:29. 31, it says it was a solemn day of fasting, self-denial, and atonement for sins. Question number 4. God commanded that the Israelites must love their neighbor as themselves. True or false? Time to guess. True. True po. The answer is true. In Leviticus 19:18, this central command appears here and is later emphasized by Jesus as one of the greatest commandments. Question number 5. No grain offering could be made with leaven. True or false? Time to guess. False. The answer is Ang hirap true. naman ang true po. In Leviticus True. 2:11, dalawa na mali. it says leaven and honey were forbidden in grain offerings because they symbolized corruption or Ah, decay. libadora. Yan pala Question yung number 6. libadora. Priests could Tama marry ba? any woman of their choice. True or false? Time to think. False po. False. The answer is false. In Leviticus 21:7, it says priests had to marry women who were pure and had not been divorced or defiled. All right, thank Okay. you. Congratulations. So, Wow. out of 10, Tapos na po. yeah, out of 10, meron Oh tayong my God. 8 correct 8 correct answers. answers. Praise God. Ayan. Salamat po. So, Yan. which means, yan, You are the number 1. the winner. Praise the Lord. Thank you po. Question number 8. So, you win 3K? Yeah, 3,000 pesos. Ikaw yung nagnanalo ng 3K. jack ng ating Number Thank 2 you po. is Thank you po, Sir Pastor Ramon, Sammy. Ma'am Karim. God bless po 2K. sa iRadio. And si Rejoice ay 1K. 1K. Ayan. And Okay. yung Praise meron God po. yatang ano, di ba? Consolation ba? Consolation yung ating, Ilan ba sila? Teka ha. I think yung, from, Andito yung listahan pinadala ni Sis Lala. mamaya na natin banggitin. Yeah, yun. yeah, Okay. Mary Juliet, maraming salamat. God bless you. Congratulations. Maraming salamat Nabit din mo yung po. pinaka-high score na 8 points. Yeah, 8 points. Praise God po. Continue ang pagbabasa ng Biblia at hindi porket na naging nanalo ka, hihinto na, no? So Ay, tuloy-tuloy hindi pa rin po. ang pag-aaral ng salita ng ating Malaking bagay po ito sa akin po. Tsaka makatulong din po ako sa ministry. Matutuloy ko rin yung mga bata ko doon sa linggo. Banding-banding po kami. Okay, thank you, Mary Juliet. God bless. Thank you po. God bless you more po. Bye-bye po. Bye-bye. Woo! Lupit, ha? Galing nga, true or false na nga yun. 5 seconds pa yun, ha? Mabilis yun. Mas mabilis. Hindi katulad ng kanina, 7 seconds for each question. Sa kanya ngayon ay 5 seconds for each question. But still, manage niya na dalawa ang kanyang mali. Ayan. Alright, time to go. And ihayag natin tomorrow yung lahat ng sum up ng ating mga ginawa ngayon sa Bible quiz at saka yung mga ang tawag dito, yung consolation prizes ng ating mga contestants. Ma'am Shi, any more announcements? Okay, so far yun lang. So far yun lang. Wala kang masabi. Ayan, congratulations sa inyong lahat. Oo. Ayan. At syempre may consolation prize tayo dun sa dalawa, si Mary Grace at si Maridet. Maridet. Yeah. Kasi si J. Tristan hindi na lumaban. Oo. Na siya, nagparaya na lang siya. Yes. Mhm. Okay guys, until tomorrow, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Enjoy your lunch. Eat kayo. Kain na kayo. Kain na kayo dyan. Good night po. Good night and God bless sa inyong lahat.
At saka syempre, ingat-ingat lang dyan. Okay? Ingat. Okay, bye-bye. Buenos días. Soy Mateo Porcieto. Esta es el Radio LA al servicio del pueblo filipino. Muchas gracias. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.